Yung sinabi mo palang kanina, kuya, hindi ko nakakalimutan yung mga ginawa mo sa akin ni nanay. Sobrang bumang sa puso ko yun. Naalala ko po yun. Yung mula una hanggang huli. Hindi naman pakarin yung ginawa niyo po sa amin. Hindi magagawa ng ibang tao yun. Kayo lang. Tsaka marami yung nagsabi doon na kilala na kayo. Na tumutulong sa amin. Hindi ko pwedeng babaliwalain yun. Salamat, di ba? Na-appreciate ko yun. Malaking halaga na rin po yun. Hindi naman kami nagugutom. Hindi ako nag-aantay ng anumang kapalit. Hindi ako naghangad ng anumang kapalit doon sa nagawa ko. Kabutihan sa inyo. Sapat na sa akin marinig sa'yo yan. Pinasaya mo si kuya. At isa yan sa katangian mo na tinititigan o tinitingnan ni kuya ka-business kaya hindi rin kita binibitawan. Sa kabila ng, yun nga, no? Sa bibig mo na rin naman nanggaling na may mga nagawang mali sa nakaraan, hindi perfecto, no? Hindi kita tinitiis, hindi kita kayang tiisin, hindi kita binibitawan kasi isa yun sa'yo, nangaan ko sa'yo. Hindi mo iniwanan si Nanay Marita sa ganun yung kalagayan niya. Kasi hindi biro yun ha. Napakahirap na sitwasyon yun sa inyong mag-ina. Bro, Okay. ha? Yung gumagawa ng bahay Binugulat dyan, mo ako ah. kilala pala ako doon. Sino? Tagurong pala yung lungir. Sino yun? Yung gumagawa ng bahay niyo, yung isa. Yung kasama ni Kuya Puto? Oo, nakain sa kilahan. Oo. Sinigawan niya ako, hindi ako immune siya pala yun. Ito niya sa akin. Nakita niya raw. Para siya may taga ron eh. Oo, taga ron yun. O anong... Nakita mundo, nakita mo rito. Walang Diyos. Bakit ka nandito? Wala. Ha? Dating gawi lang. Anong dating gawin? Ganun pa rin. Kung pintahin lang. Ay, anong kunting kain? Pintahin lang. Dito nga, ano rin, no? Marumi dyan. Pasuyo nga ako ng ano dyan, no? Yung kasag natin dyan. Ganun lang. Parang aso lang. Ano? Parang aso. Sino parang aso? Ako. Bakit ginaganyan mo yung sarili mo? Ganun ang buhay. Mali yan, hindi ganyan. Hindi mo dapat iniisip na ganun ka, na parang kang aso. Mali yan. Ano tayo pintukalan din. Parang aso. Kasi alam mo kung bakit mali yung sinabi ko na hindi mo dapat isipin yan na sinasabi mo na para kang aso. Ba't mo sinasabi sa sarili mo yan ganyan? Ha? Yan eh. Kung pagkain, walang pera. Araw-araw. Mali yun, hindi ka parang aso. Oo. Alam mo bakit? Kasi malakas ka naman, hindi ka nagsisikap magkaroon ng hanap buhay. Eh kung naghahanap buhay ka ba naman, yan pala na iwan-iwanan mo si Nanay Marita doon ng ilang oras, marami namang hanap buhay na pwede kang mag-sideline. Yung baba kasi, mababa eh. Mababa ang alin? Yun, Alin ang mababa? trabaho, mababa. Mababa ang trabaho. Ano ba ang gusto mo trabaho? Mataas. At tinutukoy mo siguro mababa is yung sahod. Matindi ka talaga. Bakit? Ano bang natapos mo? Para maghanap ka ng sahod na mataas. Kalahating grade 2 lang. Kalahating grade 2. O sige, yung kalahating grade 2 ay anong kumpanya kaya pwedeng tumanggap sa'yo? Wala nga eh. Wala. So, ibig sabihin, pwede kang magtrabaho doon sa mga tinatawag na skill, no? Bawa, yung may kaalaman sa paglilinis, may kaalaman halimbawa sa yung mga hindi na kailangan ng mataas na pinag-aralan. Kasi alam mo ba, maraming mga tao sa mundo na hindi naman nakapagtapos ng mataas ng pinag-aralan. Katulad mo lang din, halimbawa ay kalahating grade 2. Ay naging matagumpay at ngayon ay mga nagmamay-ari ng mga malalaking kumpanya. Di ba? So ano ibig sabihin nun? Hindi hadlang yun. Hindi hadlang yung Jonathan na porkit ganun ang iyong natapos sa pag-aaral ay hanggang dyan ka na lang. Mali ha. Nasa pagsisikap ng tao yan. Kung
gaano siya kasipag at paano niya pinagsikapan na para mapaunlad yung kanyang kabuhayan, no? Tandaan mo yan, ha? Huwag mo kalilimutan yan. At ayoko na ulit marinig sa iyan na parang kinukumpara o inihahalin tulad mo yung sarili mo, no? Sa parang aso. Hindi, pumunta kasi ako nito humihingi. O bakit ang aso ba humihingi? Mali ka pa rin doon. Hindi ka lulusot sa akin. Kaya nga, binababa ko na ng pride ko. Para Pinababa yung? binababa ko ng sarili ko. Tama yun. Yung pagiging mapagpakumbaba ay mabuting pag-uugali o katangian ng isang tao yan. Kasi nangingi ako kaya binababa ko pride ko. Ganun ang gali ko kaya. Pag ako nangingi, binababa ko taas ko. Oh, so ibig sabihin, pagka hindi ka nangingi, mayabang ka na, mataas na ang pride mo. Di naman kasi hindi ako nangingi. Oh, di ba? Wala eh. Ganito yon, nangihingi ka man o hindi ka nangihingi. Ibig sabihin, nasa panahon ka man o sa sitwasyon na ikay nangangailangan o hindi kay nakakaluwag-luwag sa buhay, dapat manatiling mababa yung kalooban. Ha? Oo, kasi ang tao na mayroong mababang kalooban, itinataas ng Panginoon Diyos, no? Yung nagpapakumbaba. Tandaan mo yan. At ang panghihingi ay hindi masamang gawain. Pero kung yun na ang nagiging gawin niya, manghingi na manghingi, ay babagsak ka dun sa tinatawag na tamad o katamaran. At ayaw ng Panginoon Diyos na ang tao ay tamad. At ang kanyang tuntunin o ang kanyang ibinibilin, sino mang tao na ayaw gumawa o tamad, ay walang karapatang kumain. No, yan ang ano ng Panginoon Diyos. Yan ang kanyang kalooban, yan ang kanyang tuntunin pagdating sa maghahanap buhay, pagdating sa, di ba, mag-aasikaso sa kabuhayan. So yan na mga kabisnes naming minamahal. Andito si Jonathan at anong balita pala doon sa ano? Binlog ka nila roon? Hindi. O anong nangyari doon sa vlog? Durog na naman si Kuya doon sa comment section. Hindi, yan. Hindi mo naman gusto naman sa'yo eh. Mapapanood mo sa YouTube yung cellphone mo eh. Nakita mo na yan. Alam din ni Ate Nika yan. Tsaka ni... Nika? Bakit? Paano sa akin alam na yun? Yung pumunta ako rito. Kailan? Yung nakaraan ba? Oh. May sinabi sa akin si Ate Nika na ano. Na? Yung package na ano, yung sa carton. Oh. Sabi sa akin, hindi ko naman alam talaga yun kasi hindi pa ako nagpupunta rin. Oo. May sakit si Tiging Body. Yung pumunta na ako doon, pinakita na sa akin. Sabihin ko na yun. Sige, ikwento mo nga. Paano ba? Hindi ko alam yun eh. At sa Sinika, wala pang nabanggit sa akin tungkol yan. Tsaka hindi ko naman sinasabi niya, pero di ba pinayagan mo na mag-ano sila, pumayag na kuya. Tsaka, pumayag na? Naibilag na kami. Oo naman, wala problema. Tsaka pinanood mo lamang sinabi nga tungkol sa inyo, mabuti lang. Hindi na ako nagsulta ng masama. Iniiba ko na topic. Para hindi na kayo magagamay. Tama, maganda rin yun para at least yung ating community, yung ating mga viewers sa kanya-kanyang YouTube channel ay maging payapa lang, di ba? At wala na yung bang mga issue, di ba, no? Tahimik lang, payapa lang. Hindi ko na sinasali. Kaya tinuruan mo na ako. Oh, kumusta pala yung package sa'yo? Anong laman? Excited tuloy ako malaman yun. Pwede mo bang i-share? Ano bang laman yun? Hindi ka naman, mahalin eh. Sinuwalin niyo kasi mapapanood din sa YouTube yun. Tsaka alam na din ni, ano eh, ni Myra, tsaka natin Jenny. Alam ni Myra, may trabaho na napapanood din pala niya. Sabihin ko na sa'yo kung ano yun. Oo. Bagong wheelchair. Ay, wow! High-tech. High-tech? Tapos yung tayo. Alin? Yung tayong Aninora. Uy, mahal yun, Jo. Pinadala sa'yo? Taga-abroad siguro. Siguro. Tapos nakahigang pa ganun. Tinisting ko pa nga eh. Pero wala pa sa akin kasi naghahanap pa ng ano. Umuupa ng bahay pala yun. Si Thinking Body. Upahan kayo ng bahay. Very good yun. Tapos tulong sila ni Power Ranger. Mag-uupa, hindi kaya ni Power Ranger. Silang dalawa ni Thinking Body. Tapos si Thinking Body naman yung cellphone ko daw. Mag-i-interview ako ng mga ilang araw. Para? Magkaroon ako cellphone.
baka merong buting sponsor na nagpaabot sa iyo ng tulong o pagmamahal, no? Yan, no? Hindi pagpasalamat mo yun sa Panginoon Diyos. Yung mga ganyang blessing. Kaya sabi ko totoo kasi mapapanood yun sa cellphone eh. Hindi, tsaka, Ayaw magsinungaling. hindi, mali ka dyan. Dapat may vlog, naka-video, hindi. Dapat lahat ng sasabihin mo sa kausap mo, totoo. Wag mong hayaan na, halimbawa, ganyan, di ba, nagbablog tayo ngayon, no? Yan, no? Yan, naka-vlog, tingnan mo. Makita ko kayo po. Ayan, di ba? Bati ka muna. Hello po, Mga ka-business ka mo. mga ka-business. Yan. Di ba, ganyan, may camera, nagbablog tayo. Kanina, nabanggit mo na para bagang sabi mo, sabihin ko na rin ang totoo. Yun ang terminong ginamit mo kasi mapapanood din naman. So, parang lumalabas tuloy na paano kung halimbawa pala hindi nakakamera o hindi mapapanood, hindi ka magsasabi ng totoo. Ganun ba yun? Parang ganun din po kasi Bakit? Hindi mo sasabihin yung totoo doon sa kausap mo. Halimbawa, ako, si kuya ka-business mo, hindi mo sasabihin yung totoo. pero sabihin ko kasi siya po ako pero parang sabihin ko po kasi ito po kasi sabihin ko sa kuya Sige, maunawaan kita, intindihin ko yan. mas nangingibabaw po kayo sa akin eh kasi mas malaki tinulong niyo sa amin. Parang mula una hanggang dulo. Isang taon na hindi mapiro yung tinulong niyo kaya mas panic pa rin ako sa inyo eh. Kahit gano'n. Mas nangingibabaw pa rin kayo sa akin eh. Naisip ko yun. Yun, hindi kami masama tulong yun. Kasi hindi kayo yun eh. Tsaka, di ba, ano bang bilin sa'yo ni kuya? Lahat ng tinatanggap natin na biyaya sa araw-araw, no? Maliit o malaki, dapat matuto tayo magpasalamat. Kasi yun ang gusto ng Panginoon natin. Hindi mapagkasalamat tayo. Hindi yung, kumbaga, bakit ito lang? Diba, hindi yung sisis ano ka pa eh. Nagiging mapaghanap ka pa. O ganun, no? Ngayon, ano yung gusto mong tumbukin? Gusto ko diretsahin mo na yung sinasabi mo. Kasi napansin ko sa mata mo kanina, may emosyon ka eh. Parang kasama yung damdamin sa pagsasalita mo. Merong, yung ba parang may sa puso, yung sinasabi mo na, kuya, mas terminong ginamit mo? Hindi mas gusto ko pa rin kayo. Mas Kasi gusto mo kami kumpara kanino? sa dalawang tumulong. Pero Sino yung dalawang tumulong? si Thinking Body tsaka si Kuya Renji. Mas gusto mo kami kaysa sa kanila? Kasi mas nauna po kayo eh. Mas nauna po kayo sa amin eh. Tsaka mas malaki tinulong niyo. Tsaka mga ilang taon na ba yun? Tagal na, mga isang taon. Tsaka mas matimbang kayo sa akin eh. Ay, kaysa sa iba. Matimbang kami saan? Sa puso mo, gano'n? Oo, mas matimbang. Oy, salamat. Pero ganito, gusto kong, salamat ha, Jo, ha, sa sinasabi mo na yan. Salamat at kasi nararamdaman ko na galing sa puso mo yung pagsasalita na yan. Salamat. Kasi parang lumalabas rin, mahal mo kami. Di ba? Naisip ko yun. Ngayon, eto pakinggan mo si Kuya ha. Yung ginagawa nila Thinking Body sa iyo at saka ni Renji ay dapat mong ipagpasalamat sa Panginoon Diyos yan. Alam mo bakit? Kasi, bukod kay Kuya, no? Kuya ka business mo, sila man ay ginagamit din na kasangkapan para sa kapakanan ninyong mag-ina. Di ba? Okay, alam ko na po yun. At si Kuya ka business mo ay masaya. Totoo, tingnan mo yung mata ko. Kilala mo ako, di ba? Masaya si Kuya ka business mo na meron na ginagamit ng Panginoon Diyos doon sa lugar na yon para sa inyong kapakanan. Kasi malayo-layo itong amin eh. Di ba? Doon sa pinupwestuhan nyo ni Nanay Marita. Okay. So, ibig sabihin, mas malapit sila sa iyo doon. From time to time, madali sila makapunta sa iyo, di ba? Salamat sa Panginoon Diyos. Pagpasalamat mo yun. At hindi mo kailangang tingnan na mas matagal kaming tumutulong. Kumbaga, hindi mo dapat pinagkukumpara. Parehas mo pasalamatan. Nagkataon lang na inadya ng Panginoon Diyos na kami yung unang ginamit na kasangkapan. No? Pero hindi ibig sabihin na baliwala yung pagtulong ni Thinking Body at saka ni Renji sa iyo. Ha? Huwag kang mag-isip ng ganon. Hindi naman po ako nag-isip. Nagsabi lang po katotohanan.
Nagpapasalamat po kay kay Thinking Body, tsaka Tama kay yan. nagpapasalamat po Kay kay Renji. Kay Renji. Kayong dalawa po, nagpapasalamat po ako. Sinabi ko lang po katotohanan para patas ang laban. Para hindi naman unfair kay kuya na hindi ko sabihin kasi mas nauna sila eh. Kasi mula noon hanggang ngayon, hindi biro yung tinulong nila sa amin. Sa isang sakong bigas, saka grocery, pera, upa. Nalang po yung kuya. Kaya may utang lulong ba din ako sa inyo. Saka dapat walang awayan dito para nga magmahalan tayo. Yun lang. Wala naman tayo magkaway. Paras-paras tayong bati. Yun lang. Salamat ako kay Team Body at kay Kuya Renji na tinulungan niyo po kami. Peace tayo. Salamat. Very good, Jonathan. Anis lang ako. Napakaganda lang yung sinabi. Yung pagpapasalamat ay napakasarap, di ba? Pagka nabibigkas mo yung gano'n. Sarap sa puso. Ngayon, taong nakatulong sa iyo, maliit man o malaki, ay naibubulalas mo, nasasabi mo na, Kuya, salamat ha sa naitulong mo sa akin. Salamat, hindi ko nakakalimutan yon yung ginawa mong kabutihan sa akin, sa pamilya ko, no? Lalong-lalo na nung panahon na talagang kailangan namin ng tulong. Andiyan ka, kuya, ka business, hindi mo kami pinahindian, hindi mo kami natiis, agad-agad, kumilos ka para kami ay matulungan. No, di ba, no? Ang sarap. So, ganun din yon yung sinasabi mo ngayon, kay Renji at saka kay Thinking Body. Kumbaga, ang sarap, no, sa puso, di ba? Na pag napanood nila yan, tatagos sa damdamin nila na maalala nila na, uy, si Jonathan, kahit ganun yon, di ba? Kahit ganun ang kalagayan ni Jonathan, nasa puso niya kami at saka nasa isip niya, naaalala niya yung mga mabubuting bagay na ginagawa namin sa kanya. Di ba? Ano po yun? Di ba? No? At dapat lang na huwag nating kalimutan. Huwag nating kalimutan yung mga bagay na nagawa sa atin ng ating kapwa na kabutihan, no? At ano yan eh, ganito kasi yun, Jo. Lahat ng tao ay nagkakamali. At walang perpekto sa atin. Di ba, no? Tama ba ko, Ron? Naniniwala ka ba sa akin? Tama naman po yun. Oo. Ngayon, sa pagkakataon na ikay nangangailangan talaga, talagang ganun ang buhay natin eh. Dumarating talaga sa punto na talagang sabi nga nasusukol ka na. Kumbaga kailangan mo ng tulong talaga, di ba? Nangailangan ka talaga ng tulong sa sitwasyon na yon, sa pagkakataon na yon. Ngayon, hindi naman kasi bababa ang Diyos para ikay tulungan. No? Ang ginagawa ng Panginoon Diyos para tayo ay matulungan, gumagamit siya ng kasangkapan. 'Di ba? Na halimbawa, si kuya ka business mo, iuudyok niya o gagawa siya ng paraan para makilala kayo. Makita yung inyong sitwasyon, kalagayan. 'Di ba? Naalala mo yung unang tagpo na unang nagkita tayo na durog ang puso ko. Ewan ko, napansin mo na napaluha ako. Tumalikod ako, 'di ba? Sa camera. Dahil hindi ko matiis yung sitwasyon yun noon eh. Nanay Marie, sobrang sakit sa akin kasi maraming tao doon sa lugar na yun pero parang walang nagmamalasakit sa inyo. Hindi, wala na. Walang pakialam ng mga tao doon, kuya. Nandun na tayo. Ano natin yun para hindi tayo rin alam mo na. Pero yun ang totoo eh. Diba doon sa pagkakataon na yun. Ang ginamit noon ay yung mga kakilala ni Kuya Damulag. Naalala mo nagpunta rito. Sila ang nagsabi sa akin na meron ngang kababayan na gano'n na sitwasyon kayo ngayon. At nagkataon naman na kaya mabilis din yung aking naging response. Yan, aaminin ko po. Kasi nagkataon, kilala sila ni Kuya Damulag. So, ibig sabihin, walang pag-aagam-agam sa puso ko at saka sa isip ko na baka ito nagsasabi kaya ng totoo. Kasi hindi ko sila kilalang tao eh.
Nagkataon naman, kilala sila ni Kuya Dambulag, pinakilala sa akin, sir, ito yung ganito kasama ko dati, ganito, tanod daw sila noon. Di ba? So ako, antimano, ura mismo yung, tara, puntahan natin. Di ba? Larga kami dun. Sama-sama kami ron sa van, di ba? Kung napanood mo yung vlog. O, pagdating doon, yun na. Yun na yung naabutan kong sitwasyon ninyo. So, sa madaling salita, hindi naman mismo ang Panginoon Diyos ang bababa per se para tulungan ang bawat isa sa atin. Meron siyang ginagamit na kasangkapan. Pwede rin pagkakataon, pwede rin sitwasyon, at pwede rin tao. Diba? Kapwa-tao natin. So, ganun ang nangyari. Ngayon, lumipas ang mga ilang taon na kami ay nagsikap din naman sa abot ng aming makakaya na kayo ay tulungan, mapabuti. Hindi alam natin masasabi na perfecto. May pagkakataon din, di ba, medyo nalilate si Kuya sa pagbayad ng upa, no? Pagpunta doon. Kasi marami ring isinaalang-alang, marami ring gampanin si Kuya ka-business. Marami akong obligasyon eh. Di ba, alam mo yun? Ang dami kong obligasyon sa araw-araw. Kaya minsan, pasensya ka na, may pagkakataon. Ilang araw, lumipas, 5 araw, 1 linggo, minsan 2 linggo, hindi pa ako nakakapunta sa inyo. Kasi nga, ang dami kong obligasyon dito. Kilala mo kung alam mong ginagampanan ko rito. Saka business house, saka business family. Hindi basta ganun lang. No? Kulang nga yung 24 oras kung tutuusin eh. Kaya lang, time management na lang. Pagkakasunod na lang ng oras. So, yun. Sinikap ko naman, Jo. No? Unang-una, gusto kong ipanawa sa'yo na si Kuya ka-business, hindi naman ako pinanganak na mayaman. No? Hindi naman ako pinanganak na, sabi nga yung merong kutsarang ginto sa bibig. Alam mo yung ibig sabihin? No? Ibig sabihin, pinanganak ka na yung mga magulang mo ay ubod ng yaman, marami ng ari-arian. Kaya ikaw, nung lumabas ka sa mundong ibabaw, nagkaisip ka, yun na kinamulatan mo, uy, kahit ano pala, pwede kong bilhin. Kahit ano pala gustuhin ko puntahan, pwede pala kasi mayaman nga kayo. Yun yung tinatawag na ipinanganak na merong kutsarang ginto sa bibig. Si Kuya ka-business, laki ako sa hirap. Mahirap lang si Kuya ka-business mo. Dumating sa punto na naglalako ako ng merienda. Alam naman ng mga viewers yan, sinasabi ko talaga yan. Naglalako kami, Papa Dins noon, nung araw. May raos lang ang buhay. Maliit lang ang kita. Pero pinagtiyagaan ko kasi ganun pala yung Jo. Pagka matuto kang magtiyaga, magpasalamat doon sa maliit na kinikita mo sa iyong hanapbuhay, bibigyan ka ng Panginoon Diyos ng pagkakataon na para lumaki, pataas ng pataas. Hindi pwedeng agad nandun ka sa taas. Hindi ganon, no? Paunti-unti. Hanggang sa, ayun nga, dumating yung pandemic, yung aming hanap buhay talagang bumagsak din, naapektuhan, sewing machine, business namin. Kasi wala na, hindi makalabas ng tao, lockdown di ba? Kaya, ayan, dumating sa kumbaga ano na rin, ito'y biyaya, bigay ng Panginoon Diyos, ang kami ay magkaroon ng YouTube channel. Di ba? Na bagaman, ang unang content ko ay patungkol sa business, about our sewing machine business o tungkol sa aming negosyo na mga sewing machine, pagtitinda ng mga sewing machine, ay andun yung katotohanan kasi na panahon ng pandemya, pagka kami nakaka-deliver, pag uwi, merong akong nakikita mga kababayan naglalako ng balot, na hindi ko matiis. Kaya ginagawa ko, nagbubukod ako kahit 500 pesos, yun yan, sa kinita ko rin sa benta sewing machine. Tapos yun ang ginagamit ko naman para tulungan yung mga nagtitinda ng balanak. Yung pinapakyaw ko yun kasi maliit na halaga lang yun, di ba? Hindi masyadong malaki. 300 pesos lang lahat, paninda nilang ganon. O, sige, pakyawin ko na po yan. Tapos plus 200 pesos pa. O, 500 pesos. Sobrang masaya yung kababayan natin. Yung tuwa niya, yung ngiti niya, hindi kayang tapatan ng anumang halaga. Yun ang naramdaman ko sa puso ko. Hindi ko pa alam noon na mayroon palang mga tinatawag na charity vlogger, yung patungkol sa pagtulong.
Pero ang puso ko talaga, doon ako nagiging masaya. Nung napanood ko lang yung Kuya Bal, Tatay Tekram, doon ko lang napagtanto, doon ko lang naunawaan na meron pa talagang tinatawag na charity vlogger o mga vlogger na tumutulong sa ating mga kababayan na higit nangangailangan. So, well, wala naman sa diksyonaryo siguro yung charity vlogger, no? Yung word na yan, one word, charity vlogger. Ewan ko lang po Pero, ayun ang naging katawagan kasi. At naging masaya ako dahil naging ganun nga ako. Tapos yung bandang huli, ay dahil nga sa mga komento rin ng ating mga kababayan, nagkaroon ng mga paliwanagan dyan. At meron din akong vlog na nabanggit ko rin na huwag nyo na akong tawagin charity vlogger. Ganun Ano kasi, bahagi ng proseso. Ganun yan Lahat ng mga bagay-bagay, pagdadaanan mo yan, para pagdating sa hinaharap, ay bahagi yon ng preparasyon. No? Kailangan mong matutunan, malaman yung bagay na yon para maging isang matagumpay ka. Hindi po pwedeng walang proseso. No? So yun, ang mga naging proseso, nagkaroon ng kalituhan sa aking puso, sa isipan, na bakit ganon? O paliwanag yung mga viewers natin sa comment section. Naging naging malaking usapin, no? Sa ka-business community, yung aking pagdideklara noon na wag niyo na akong tawaging charity vlogger kasi ang naging punto ko naman doon kasi na para bagang nauobliga akong gumawa ng video ng pagtulong para lang may i-upload sa aking YouTube channel, which is para sa akin hindi tama kasi ang pagtulong ay dapat bukal sa puso, hindi dahil sa kailangan mo meron kang may i-upload na video kaya kagagawa ng video ng pagtulong, di ba? So yun, si Kuya kasi kilala mo ko pagka gusto ko, pero pagka ayaw ko nung gagawin ko yung isang bagay na hindi ako masaya. Katulad ngayon, di ba kinakausap kita? Sa puso ko, sa kaibuturan ng puso ko, masaya ako. Kasi na-share ko yung ganito sa iyo at napag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na makabuluhan. Di ba? Yung pagpapasalamat mo pa lang. Yung sinabi mo pa lang kanina, Kuya, hindi ko nakakalimutan yung mga ginawa mo sa amin, ni nanay. Sobrang buwang sa puso. Naalala ko po Kuya yun. Yung mula una hanggang huli. Hindi naman pakarin yung ginawa niyo po sa amin. Hindi magagawa ng ibang tao yun Kayo lang Tsaka marami nagsabi doon na kilala na kayo na tumutulong sa amin. Hindi ko pwedeng balawalain yun. Salamat, di ba? Na-appreciate ko yun. Malaking halaga na rin po yun Hindi naman kami nagugutom. Hindi ako nag-aantay ng anumang kapalit. Hindi ako naghangad ng anumang kapalit doon sa nagawa ko. Kabutihan sa inyo. Dapat na sa akin marinig sa iyo yan. Pinasaya mo si Kuya. Ganun din si Mama. Mahal din ni Mama. Ganun talaga yun. Kasi yung umayos nga kami dyan, umiyak nga Siya akala niya pinabayaan na siya, pero hindi naman. Hindi ko may ginagawa Mahal po kayo yun. Namin dalawa. Mahal namin kayo. Siyempre mahal namin kayo. Kailangan kasi minsan, nalalagay kasi tayo sa mga sitwasyon na, yun di ba no? Yung mga nakaraan na sitwasyon na medyo, sabi nga hindi stable, no? Kumbaga, sa paglalakbay natin kasi sa mundong ibabaw, hindi sa lahat ng pagkakataon yung dagat ay banayad, no? May pagkakataon mayroong unos, maalon, no? So, ganun din ang buhay natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon na payapa ka lang, na naglalakbay, banayad lang, smooth lang, no? May pagkakataon maalon, medyo, di ba, mahihilo-hilo ka, o hindi kaya hindi ka komportable. Minsan naman, may unos, di ba? Dagat, ganyan yan So, ganun pa man, salamat Tadyo at na-appreciate mo yon at nasa puso mo yon at ako naniniwala ako. Yung sinasabi mo na yan, galing sa puso mo yan. Kasi, tinitingnan ko yung mga mata mo habang nagsasalita ka. Naisip ko ngayon, tsaka si Ate Ka-Business. Mahal ko naman buhay. Talaga nagkataon ng ganyan nangyari kasi tao lang po kasi tayo. Nagkakamali. Nagkakamali. At gusto kong ipaunawa sa iyo,
kung ano man yung nasa puso mo, nasa palagay mo, yung bang parang inaalala mo na baka nagtampo si kuya ka business, si ate ka business kasi meron kang nagawang mali sa nakaraan, kalimutan mo na yun, ha? At kinalimutan na rin namin yun. Gusto namin maging maayos ang buhay nyo, lalo ka na kasi hindi naman sa habang panahon magkasama kayo ni Nanay Marita. Alam ko lang po yun eh. Naisip ko lang po yun. Ganun talaga eh. Maring darating ang isang araw na wala tayong control kasi, di ba? Na paghihiwalayin din kayo ng kamatayan. Ako, believe ako sa iyo, hindi mo niwanan si Nanay Marita. At isa yan sa katangian mo na tinititigan o tinitingnan ni Kuya ka business kaya hindi rin kita binibitawan. Sa kabila ng, yun nga, no? Sa bibig mo na rin naman nang galing na may mga nagawang mali sa nakaraan, hindi perfecto, no? Hindi kita tinitiis, hindi kita kayang tiisin, hindi kita binibitawan kasi isa yun sa hinangaan ko sa iyo. Alam ko Hindi na po mo yun. iniwanan si Nanay Marita sa ganun yung kalagayan niya. Kasi hindi biro yun, ha. Napakahirap na sitwasyon yun sa inyong mag-ina na ganyan ang buhay. Wala namang dapat sisihin kasi wala kasing nagturo sa iyo simula pagkabata sa mga bagay-bagay na dapat na-realize mo habang bata ka pa sana, habang ikay nagkakaedad, di sana ay halimbawa yung sa kalinisan, di ba? Aminado tayo dyan kinakapos ka dyan, di ba? Kasi walang nagturo, nagmalasakit. Simula bata, akala mo okay lang yung ganun, di ba? Na ganun yung paligid. So ngayon, kapag ka may nagtuturo sa iyo, katulad ni Kuya ka business, Mama ka business, sila Thinking Body, sila Renji, nagpapayo sa iyo, sundin mo. Kasi yun ang tama. Kumbaga, alisin mo na yung sarili mo doon sa nakaraan na akala mo na yun ang tama. Ha? Alisin mo na yun. Alisin mo na ang sarili mo ron. Magsimula ka. Magsimula ka na umpisahan mo sa sarili mo na laging malinis. Araw-araw, dapat ay naliligo. Tapos laging naglalaba ng mga damit. Hindi ka dapat pumapayag ng isusuot mong damit ay mabaho. Ha? Alam ko na po rin yun. Ngayon, ganito. Yung sinasabi mo, alam ko na rin po yun. Totoo yun. Naniniwala ko. Alam mo, Jo, marami kang alam. Oo, marami kang alam. Ang problema, Jo, hindi mo ginagawa. Tama ko yan. Yun ang kulang siya. Dapat, yung mga nalalaman mong mabubuti, magagandang ideya, mga bagay, gawin. Ayun na, kain ka muna. Kain muna tayo. Kakain na po. Ha? Kain na po. Inaiyak mo ako Hindi, totoo na. Totoo po yung sinabi ko. Naniniwala naman ako. Kaya sabi ko nga siya, nararamdaman ko kasi yung kausap ko. Pagbaliwalain ko na yun, ganun lang yun. Wala akong utang na loob din sa ganun tao. At mabuti ang katangian mo na yan na marunong kang tumanaw ng utang na loob. No? Hindi naman magagawa ng ibang tao yun. Na pangkaraniwan lang. Ibig mo sabihin, hindi ba ako pangkaraniwan? Pangkaraniwan lang din ako. Anong tingin mo sa akin, alien? Hindi, medyo mataas ang level. Mataas ang level. Nakakaangat sa buhay. Ano ibig mo sabihin nakakaangat sa buhay? Yung may pera, ganon? O, parang ganun. Parang sinasawat kita riyan. Kasi ganito yon. Ako, hindi ako mayamang tao. Ha? Meron lang ako mga bagay na kailangan ko. Pero ang mayaman kasi, kahit hindi niya naman kailangan, basta gusto niya, kaya niya magkaroon o kaya niyang bumili. Ako, yung kailangan ko lang, meron ako. Katulad ng maayos na tirahan, sasakyang ginagamit sa mga pagmimisyon, no? Yun, meron ako. Sa pagsisikap ko rin. Hindi ko rin naman makakamtan yan kung halimbawa, yung patulog-tulog ako sa pansitan, tatamad-tamad, hindi kumikilos, at saka higit sa lahat, sa kalooban, tulong at awa ng Panginoon Diyos. Ikaw, pwede rin mangyari sa iyo yan. Basta magsipag ka lang.
Tama lang po yun. Diba? Iniwala po No? lang ako. So ngayon, marami pa tayong pag-uusapan. Siguro doon na lang habang tayo kumakain, pintuhan tayo. Ha? Okay ba sa'yo yun? Okay. Oh. Tara. Kagwang! Kain tayo! Let's go! So yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na ini-endorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inilo-launch. No, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block, meron din po tayong magic gatas mga ka-business. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet, no po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website ng kabusinessofficial.com. Lahat po ito kinagamit ng ka-business family at yun, karentesadong epektibo na ka-business. Po, mga ka-business, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang warts removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga ka-business. Konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang-patubo ng Buhok! buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga ka-business. Subukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with balaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia mga ka-business. Super effective din po ito mga ka-business sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po mga ka-business, try nyo po. Insulin Green Coffee. Alright, at syempre naman po mga ka-business namin minamahal, huwag natin kalimutan ang Vitamin C ng ka-business family. Shield C+. Pagka meron ka nito, siguradong protect todo. So right mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produktong inendorso ng ka-business family. Hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes po, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga ka-business, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Bandara Revitalizing Set na. Oh wow! Ayan, avail nyo na po mga ka-business at siguradong epektibo rin. So yan ang mga ka-business namin minamahal, please avail natin ang mga produktong inendorso ng ka-business family. So yun na, tuloy na panonood. Bira, banat. Let's go! Let's go! Kain! Parang madilim man yung ilaw natin dito. No? Ano yung kabubukas lang? Kaya medyo ano pa? Parang humina na. Ng, ilaw. Ha? Humina na. Ay, mapupundi na ito. Pupundi na. Oh, ganun talaga lahat ng bagay napupundi o dumarating sa, di ba? Kanyang limitasyon. Pero at least hindi agad pinagdilim o hindi nagdilim agad. No? Ano bang ulam natin? Ay! Ito Jo, ang ulam natin Jo. Nakain ka ba nito Jo? Ha? Masarap ito. Sige, kaya tayo. Ay mga kagawang, sabay na kayo? Pag-girl, kaya mahugas akong kamay. Nakakamay ako. Kaya po mga business. Ay, tara! Asan Jonathan? Ayun na po. Magkamay ka ba?
Kutsara ka. Magparin muna tayo, kagwang. Kaya Noy, pasuyo ako kay Noy. Yeah. Panginoong Diyos, salamat po na napakarami sa mga biyayang nakahain sa aming harapan. Anong pag-ibas-basan, magbigay po ito ng malusog ng aming pangangatawan. Magamit po namin sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kaya salamat kay Noy. Dara! Kanino ito? Plato mo yan? Dira. O, sa'yo ginahin mo na. Ito, meron pang ano yung dilis na malilito. Kain na, kain. Kaya na! Pukaw na mo, pukaw na! Dilis na bondes. Medyo, kumuha lang dyan sa'yo ha. Gawin ka na, Jo, ha? Mga ka-business, kain po tayo. Ito, ginataang tilapia. Sinong naggata nitong tilapia? Tita Daga. So, ang tilapia may gata ni Tita Daga. Alright. Kain tayo. Kain po mga business. Sarap ng tilapia na yan. Nag-iba yung boses mo, no? Pinaiyak ang ni Jonathan. Grabe, Jonathan eh. Yo, tuloy-tuloy mo yung laka. Sobrang proud ako sa itong mga sandaling ito. Sobrang proud ako sa iyo. Iba yung nararamdaman puso ni Kuya. Ituloy-tuloy mo yan. At magpasalamat ka palagi doon sa mga iba pa na kinakasangkapan ng Panginoon Diyos para ikay matulungan sila thinking body, si Reggie, pasalamatan mo ng bukal sa puso mo yan. Kasi sila yung malapit sa iyo doon. Ha? At ngayon, ganito. Kung sakali man na gusto ninyong pumunta dito, pumunta dito, ay bukas ang aking pamamahay. Ha? Anumang oras, at masaya akong nakikita ka na pumapasyal dito sa akin. Kasi siyempre, may pinagsamahan din naman tayo, di ba? Hindi mo makalimutan eh. Naging party ka rin ng pamilya namin. At walang masama kung halimbawa ay magsabi ka, manghingi ka ng iyong kailangan. Halimbawa, lalagay ka sa sitwasyon na talagang nagipit ka, ay pumunta ka rito. At titiyakin ko sa iyo na gagawin ko pa rin yung magagawa ko para matulungan kayo, ha? Kasi bibigyan na pala siya ng nagtulong daw si Renji at saka si Thinking Body na para mahanapan siya na maupahan. Kaya tamang-tama yun. Ako pabor ako doon kasi doon talaga nila gustong tumira sa lugar na yun eh. Kasi kung ako, ginawa na natin yan dito eh. Kasi syempre ako, gusto ko dito sila malapit para madali ko rin mapuntahan just in case man, mamonitor. Kaya lang sila, andun yung katotohanan, doon sila masaya eh sa lugar na yun. So tamang-tama yan. Ngayon, nakikita ko na parang nakakaalis-alis ka naman, naiwanan mo si Nanay Marita, paano diskarte mo nun? Mapahingan po siya. Napunta rito. Hindi naman siya umiyak po kaya. Kaya yung nilipad ko namin, yung sila Ate Mayra, tsaka Ate Jenny, sa kanya rin po yun eh. Mayaman si Ate Jenny, may kaya, marami pa upahan po. Magkatabi lang po sana yung bahay ko natin Mayra ang upahan namin eh. Pero hindi mo na sa kanya yun eh. Iba na may-ari. Magkalapit lang. Kaya na. Ito ba, Jo? Milag, Jo? Ginilig. Oo, mayaman yun si Jenny. Yun ang kanyang yun ang pinaka-negosyo, yung pangapaupahan. Gulit nga ako, iyaman po kaya. Dahil pa upahan na bahay. Sa mamabay po yun, ibibigyan ko ng pera, pagkain. Tapos, huwag ka lang magsasalita ng anumang bagay na makakasama sa kapwa mo, lalo na kapag halimbawa ganito nagbablog. No? Iwasan mo na yun. Nag-iisip na po ako eh. Tag-isipan mo muna bago mo sabihin kung ano bang magiging resulta. No? Para, kaya pa lang. Diba, ang sarap sa puso ng gano'n. Parang hindi nag-away-away.
Si kuya mo, hindi ako nakikipag-away kahit kanino, ha? Wala akong kaaway. Hindi ako nakikipag-away kahit kanino. Kumbaga, ang concern natin o ang ating isinaalang-alang yung magiging damdamin at magiging iisipin ng ating mga mahal na viewers, no? Kasi ang buhay ng vlogger nasa viewers, tandaan mo yan. So, yun ang isinaalang-alang natin lagi na kung ano ba yung mararamdaman nila, ano ba yung may isip nila, no? Yun. Pero si kuya, kailanman hindi ako nakipag-away kahit kanino, ha? Hindi ako nakikipagtalo. Ay, kasama yung iba? Ba't ang punti mo tayo ito? Kumain na sila? Nauna na? Opo. Kumain na porno. Kumain na. Ay, may bali na guys. Ari Bansinero? Akin to kuya, kuya bunok yun kanina eh. Okay. Wala naman ang kain eh. Eh, mamaya, baka dumating pa si Diaz. Magbukuran mo na. Mamaya na kuya yung siya. Pag nanonood kami ng isang ulam. Sabihin mo kay Diaz, huwag na siya pumasok. Opo. May bago ngayon, may bago tayong kasama eh. Yeah. Si Mark Logan. Mamaya na. Mamaya. I-entertain natin si Mark Logan dun sa ano. Kulo. Kain pa. Kain. Tapos, sandukan mo na rin, Jo. Kaya mo na yan. Para hindi bisita ang dating mo. Sandukan mo to. Yan, ano ka, bisita? Salas-alas pa yan. Ay, wala pa, hindi pa luto. Hindi mo yan. Pahiya tuloy ako sa'yo, Jo, ah. Joke lang po yun, mga Satulin mo, Jo, yung bigas pa. Pero kung hindi dumating si Boyet, Ay, oo. kasi sa akin kasi ni. Wala, pangalawa na kasi yung dalawa eh. Parang gusto tuloy sabihin mo sa isip-isip mo. Saka pala hindi na ako kumain. Wala na ba tayong ganito mga tuyo? Yung ano din? Wala na yan. Tapos yun. Lutong. Jo, wala na akong kanin, Jo. Ano ba yan? Hindi nga po ako, ang dami ako. Nakadalawa na po ako eh. Okay na sa'yo yan? Pwede kang mag-rebanse mamaya pag luto yung sinaing, ha? Kaya nga na ulit. Makipagsabayan ka lang kay Burnok sa kay Bugi. Malakas yan. Binuhis out. Malakas. Hindi, totoo naman. Malakas talaga yan. Dalawa na yan. Panlaban nga namin sa mga inasal yan, eh, Bugi. Shoutout po mga inasal. Baka naman. Pagkaluto na po yung sinahin niyo dyan. Padala na po dito. Ayun, tubig nga. Pambera. Batiin mo pala yung mga kabisnes natin. Sabihin mo yung lahat ng gusto mong sabihin. Pasalamat ka na rin, siguro. Mga kabisis po, pasalamat po. Pasalamat po sa inyong lahat na tinanggap niya po uli ako na na bagong bagong simula. Bagong simula na sa Jonathan na dito uli ako sa Kuya Business. Tinanggap uli ako ni Kuya magtrabaho uli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagmamahal po sa akin. So yun po mga kabisnes, yung binanggit ni Jonathan, salamat niya sa inyo at sa amin ay ramdam naman natin na yun ay bukal sa kanyang puso. Sabi ko nga po sa inyo, mga kabisnes, sa mga nakaraan, ako, hindi ako nagbibigay kasi ng, alam mo yun, kaya maraming naiinis sa akin eh. Kasi, sabi nila, inaabuso na raw, kumbaga, marami pang higit na karapat dapat,
pabayaan na raw. Masyado raw akong mabait. Kahit na, kumbaga parang niloloko na raw. Ayan, kaya maraming mga ka-business natin na naiinis sa akin. Dahil yun ang mga nababasa namin batay sa mga komento doon sa comment section. Yan po mga ka-business, ang sa akin lang po kasi ganito. Unang-una, si Jonathan ay hindi ko naman sinabihan pumunta rito sa bahay yan. Ngayon, pumunta siya rito, ngayon dumating. Natural mintis, aasikasuhin namin yan. Tao yan eh. At isa pa, alam naman natin yung sitwasyon at kalagayan nilang mag-ina. Sabi ko nga, pasalamat tayo sa Panginoon Diyos dahil hindi tayo yung nasa kanilang sitwasyon. Bagkos, tayo ang ginagamit na kasangkapan ng Panginoon Diyos para makatulong tayo sa mga katulad nilang mga kababayan natin. Ano po, di po ba? Patungkol naman doon sa masyadong mahaba ang pasyensya. Salamat po, na-appreciate nyo yun. Ang sa akin lang po kasi mga ka-business ganito, minsan nagsasalita ako, no? Ng mga bagay na minsan gumuguhit sa damdamin ng halimbawa kay Jonathan. Ayan, di ba? Nagsasalita ako minsan na talagang nire-real talk kita, di ba? Kinukumpronta kita Alam ko yon na minsan nakakaguhit ng damdamin ni Jonathan. Pero kailangan kasi para mapukaw, mabuksan yung kanilang pangunawa at yung kanilang damdamin, no? Kasi sa pagtuturo, halimbawa sa bata o anak mo, tinuturuan mo, hindi sa lahat ng pagkakataon nang isusubo mo riyan sa anak mo ay puro, kumbaga, mga soft o malalambot na pagkain. Kailangan minsan pakainin mo rin ng, no, yung pagkain na pang-matured, no? Ibig sabihin ay hindi naman lugaw. Pakainin mo rin ng kanin, pakainin mo rin ng ulam. Yung hindi naman pagkain ng bata, no? So ngayon, ganito. Yung patungkol dito kay Nanay Marita at saka kay Jonathan, kagaya ng aking sinabi, mga ka-business, hindi ko po sila pababayaan. Dangan lang kasi may mga nangyari sa nakakaraan na pare-parehas tayong nagkaroon ng kalituhan, ano po, mga ka-business. At ako humingi sa inyo ng pangunawa. Walang perpekto sa ibabaw ng mundo. Walang perpektong tao. Ako man, nadalas ako nagkukulang, nagkakamali rin. At ang mahalaga kasi sa akin, sa bawat pagkakamali, meron tayong natutunan. Ano po, para may angat, may improve natin ang ating pagkatao. At sobrang natutuwa ako ngayon sa nakikita ko, sa naririnig ko kay Jonathan. At maaaring yung iba isipin ninyo na nako ka-business, nagpapauto ano naman dyan. Matalino yan si Jonathan, magaling yan, ganito, binubola ka lang yan, pupunta rin yan doon kila Renji, kila Thinking Body. Wag naman po mga ka-business. Kasi bigyan naman natin ng pagkakataon, ng chance, no? At hindi ko rin naman kayo masisi kung yan ang inyong nagiging damdamin at isipan dahil sa mga nakaraang nangyari. Diba, no, Jo? Nakita nyo rin naman kasi yung mga naging pagkukulang, pagkakamali ng isang Jonathan. So, hindi ko rin po kayo masisisi. Pero sa akin lang po, unawain nyo po sana kami, humingi kami sa inyo ng pangunawa. Gusto ko siyang bigyan ng chance, ng pagkakataon. Dahil ang Panginoon Diyos, hindi naman tayo binibigyan ng limitasyon. Ang dami-dami natin nagagawang mali araw-araw at kasalanan sa kanyang harapan. Pero, meron bang mababasa sa Biblia o meron ba siyang sinabi na hanggang 10 lang ang pwede mong gawin kasalanan sa akin? Pagka naka-10 ka na, libwa ka na, impas ka na sa akin, tapos ka na sa akin. Di ba? Wala naman. At huwag maalis sa ating puso at isipan na mamuhay tayo ng katulad ng magkaroon tayo ng puso at isipan ng katulad ng sa ating Panginoong Jesucristo. No? Paging mapagpahinuhod,
Oo, normal na magalit. Ang Panginoon Kristo nagalit di ba? Pinagkahambalos niya yung mga nagsusugal doon sa, di ba, sa templo. Mga nagtitinda ng kalapate. Lahat ng mga nangangalakal doon, pinagkahambalos niya. Huwag niyong babuhin ang tahanan ng aking ama. Di ba? Galit siya ron Pero pagkatapos nun, nangaral siya. Oo, normal na magalit, pero ingatan mo na huwag kang magkasala. No? So yun, mga ka-business, bigyan natin ng pagkakataon si Jonathan. At patungkol po doon sa kanyang sinasabi na tinanggap siya ulit dito at magkakatrabaho na totoo yun, mga ka-business. At kanina kasi diba namatay yung camera, naubos yung battery. So ito, pangalawang battery po ito. Ganun kami mag-vlog po rito, tuloy-tuloy lang. At yun din, kung ano yung nasa video, walang tatanggalin. No? Ang ibig ko lang po sabihin, mga ka-business, huwag kayong mag-isip ng negatibo ha. Ito sinasabi ko dahil sa paraan ng aking pagbablog. Sa akin lang to. Sa akin lang. Na hanggat maaari gusto ko all throughout. Di ba? Yung vlog. Para it's either good or bad. Nakikita ng viewer kung ano yung natural. Kung ano yung totoong pangyayari. At makapag-komento rin sila. Makapagbigay sila ng kanilang mga opinion. Batay talaga doon sa totoong pangyayari. Kasi para matumbok. Hindi rin sila maligaw, no? Na makapag-advise sila, makapag-komento sila, magpayo sila na lihis, hindi tugma. Bakit? Kasi hindi nga kasi ganoon yung talagang nangyari sa video, no? O, mga ka-business ha, paalala. Ang tinutukoy ko dito kasi kami noon may mga pagkakataon kasi na, di ba? Nung bago-bago pa lang din ako sa pagbablog, hindi pa ako sanay at may pagkakataon talaga na hindi ko alam na yung sasabihin ko. So, i-off mo yung camera. Ngayon, hindi pala mabuti yun kasi nagkakaroon ng ibang impresyon sa mga talagang lehitimong nanonood ng mga vlog na napapansin nila yun. Oy, may cut dito, ba't kaya? No, may ganun pala yun. May cut dito yung nakakaintindi. So, doon sa mga agwangs, no? Yan, ano yun natin, mga bagong vlogger, sanayin ninyo ang inyong sarili ng all throughout ng pagbablog, no? Eh, syempre, common sense naman, naturalmente, sa reasonably naman na mag-off ka ng camera kung halimbawa ang vlog mo, babiyahe ka ng 24 oras, pagdating mo ron 24 oras, naka-on yung camera mo, wala rin, mali naman yun, no? Palit ng battery, hindi kaya malayo pa ang paglalakbay, pakita mo na naglakbay ka, and then next sequence o sunod na video ay kung anong mangyari doon sa pagdating mo, no? Alright? Alright po. Mga ka-business aming minamahal, si Jonathan po, kanina kasi nung off-cam, tinanong ko siya, Jo, salamat naman at ganyan na yung sitwasyon mo. Maupahan ka ng bahay ni Thinking Buddy tsaka ni Reggie. Napakalaking biyaya, blessing sa iyan. At yun nga, nagkataon din na talagang inudyok ng langit Nadyan ng langit. Bakit? Kasi pabor yun Dahil sila doon nga masaya sa lugar na yun. So, ibig sabihin, sila Thinking Buddy at saka si Reggie from time to time punta sa kanila anumang oras. Kumbaga malapit lang. No? Hindi kagaya sa atin. Ang layo, ang tagal, traffic pa. Malas-malasing ka pa dyan sa Almar tsaka doon sa may Kiko. Matraffic. So, matagal ang responde kung ano man ang sitwasyon. Ngayon, binanggit ko po sa kanya mga ka-business, yan, pagka halimbawa maayos ng sitwasyon nyo, kalagayan ninyo roon ni Nanay Marita, ay kung sa tingin mo po pwede, meron akong suggestion. Suggestion yung akin, binigay sa kanya, sinabi sa kanya, na pwede mong pwede kang magtrabaho dito sa akin, no? Para meron ka talagang pinagkukunan na galing sa iyong pinagpaguran. Pinagtrabahuan mo, hindi yung pupunta ka rito tapos magbibigay si kuya na lumalabas ay hingi. So, iba yung nagkaroon ka ng pera dahil sa pinagpaguran mo, pinagtrabahuan mo. Depende sa'yo kung anong gusto mong sahod, lingguhan ba, kinsenas katapusan ba, o buwanan ba, nasa iyo yun, ikaw mamili, no? At
Basta tiyakin mo lang na si Nanay Marita, huwag mong iiwanan na hindi maayos yung lahat ng kailangan niya ron. At dapat may ipaunawa mo sa kanya na gano'n, no? Na papasok ka rito kay Kuya. Hindan niyo po yun. At sa ganung paraan, mga ka-business, ay nakatulong pa rin tayo. No? Nakatulong pa rin ang ka-business official. Palakpakan naman natin. Palakpak! So yun, di ba, masarap sa puso ano, mga ka-business. At siyempre, pag halimbawa nandito si Jonathan, mas lalo pa nating magagawa yung aming bahagi ng mga kagawang ng buong team ka-business para siya i-improve, iangat yung antas ng kanyang mga pananaw sa buhay, no? Alisin yung mga mali at karga natin yung mga tama. Basta matuto ka lang, gumalang at sumunod kay Kuya. No? Respeto. Kahit hanggang kong gawin. Oo, naniniwala ako. Tsaka ano, tawag nito, makakaipong ka. Maitataas mo yung antas ng iyong dignidad. Dahil may trabaho ko na eh. At legit yun, sa business family pa ha. Oo, bigat mo. Oo, di ba? May trabaho ka, magkakapera ka dahil pinagtrabahuan mo. Hindi dahil sa panghihingi mo. Palakpakan natin. Alright? Ngayon, bibili kasi ito, last na ito, bago natin tutuloy itong vlog, video. Igalang mo sila, Tingting Buddy at saka si Renji. Ha? Igalang mo sila, sundin mo yung ipinapayo nila, at tawag nito, patuloy kang magpasalamat, tumanaw ng utang na loob. Kasi napakalaki yung kanilang naging kontribusyon sa pagtulong sa inyong mag-ina. No? Kumbaga, nasimulan ni Kuya ka-business, di ba? Nasimulan ni Kuya ka-business, itinuloy nila. Di ba? Kita nila kay Kuya ka-business, pinagpatuloy nila. Di ba? Ha? Ipaparamdam mo lagi sa kanila yun na mapagpasalamat ka sa kanila. Okay? Alright? So yun na mga ka-business naming minamahal. May gusto kang sabihin muna bago tayo magpaalam. Tingting Buddy, kaibigan, tropa. Salamat po sa inyo. Saka kay Kuya Renji, salamat po sa inyo. Saka sa lahat po nagmamahal po sa akin. Marami pong salamat yung po sa sponsor inyo. mo, pasalamatan mo, nag-sponsor ng wheelchair. Yung po Saka yung may pinadala, di ba, package. Pasalamatan mo. Yung imposter ko po sa wheelchair, maraming pong salamat. Ano pangalan? Hindi ko po alam yung pangalan eh. Pagka ganyan may nag-sponsor sa'yo na, kailangan mong tandaan yung pangalan. Kailangan yun. Kasi nagmagandang loob eh. Di ba? Naalala ka niya. Tanda mo yan ha. Alamin mo yung pangalan. Tanungin mo sa kanya yung pangalan. Para from time to time, pag nagbablog, pwede mong batiin. Hello po, binabati ko po si ganito at nagpapasalamat po ako. Masarap sa puso nila yon, yung mga taong nagbigay sa'yo. Okay? Hindi mo talaga maalala? Hindi po. Sige, ituloy mo yung gusto mo sabihin at tapusin na natin dapat tapusin. Tatapusin na kita. Salamat po kay Kuya, kay Tingting Buddy, salamat. Saka kay Kuya Renji, salamat. Saka sa sponsor ko po sa, wheelchair. Saka salamat po sa, yung dadating pong cellphone po sa akin. Oh, wow! Ay, grabe pala pa ko natin. Dito, dito sa likod. Dito sa likod. Nakakasan ka talaga, Juntan. Wow. So yun po, in behalf of Jonathan, mga ka-business, kung sino man po ang nagpaabot ng pagmamahal kay Jonathan, sa puso kaming nagpapasalamat, walang halong kaplastikan at kaipokrituhan. Ramdam nyo ako, mga ka-business, ramdam nyo ako, kilalan nyo ako. Salamat po, salamat po. At, wow, hindi ko lang lubos na isip kasi, di ba? Joe, may sponsor ka ni Joe. Dati may sponsor din siya rito eh. Kaya lang kasi, nagkalintik-lintik lang kasi yung sitwasyon noon eh. Hindi ba naging ganun ka-smooth yung naging takbo na Joe? Yan, ingatan mo na yan, Joe. Ingatan mo na yan. Bibihira yan. Kaya kita mo sila yung mga sponsor nila, talagang iniingatan nila yung tiwala, yung pagmamahal. Kasi bibihira yan, ha? Mga ka-business, God bless sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Pira ba? Bira! 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 Bira banat! Banat!
bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dean, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami ninyong natagpuan, pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago.